Man ako aasenso sa ganitong klaseng trabaho, okay lang yun. Pero isa lang tinindi ako, hindi magugutom ang pamilya. Di baling nahihirapan ka kakatrabaho. Ang mahalaga, marangal ang pinanggalingan ng kinikita mo. Tandaan, sa bawat pawis, puyat, pagtitiis at sakripisyo, diyan mo ma-enjoy ang bawat pisong pinagpaguran mo. Siguro kahit walang matira sa akin, or kahit na hindi ko mabili yung mga bagay na gusto ko, ang gusto ko lang sana ay mabili yung mga bagay na para sa anak ko. Okay na ako dun. Huwag na huwag niyong huhusgahan ang tao base sa itsura at pagkakakilala niyo sa kanila. Wala na kayo ibang bukang bibig. Nabulag kayo ng sarili niyo kahinaan, kaya inakala niyo kauri niyo ang lahat. Yan ang papala ng mga saradong isip. Unang-una sa lahat, kailangan mong tanggapin ng buo ang tunay mong pagkatao at yung sino ka talaga. Dahil doon, hindi mo na kailangan magsinungaling sa sarili mo at sa ibang tao. Sa iyo o sa akin. Paano ka magkakaroon ng kaibigan at mapagkakatiwalaan kung magsisinungaling ka? Tandaan mo, kasinungalingan ang magiging hadlang upang makita mo ang sarili mo. Sa totoo lang, mahirap din kung masyado kang magaling. Kung masyado kang malakas at magaling, pwede kang yumabang at pangilagan ng mga tao. Nangyayari yun, kahit ang gusto mo lang naman ay maabot ang pangarap mo. Mali ka. Pinatawad mo lang ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo kayang gawin ng mag-isa. May mga bagay na hindi mo kakayanin kung mag-isa ka lang. Kaya nandyan ang mga kaibigan para tumulong. Para wala kang mapalampas sa mga bagay na kaya mong pagtagumpayan. Kung gusto mong malaman kung sino ka talaga, tingnan mo muna mabuti ang iyong sarili. Tanggapin kung sino ka. Nabigo akong gawin yun. Nagsinungaling ako sa lahat. Nagsinungaling ako sa sarili ko at lumayo. Para mabuhay, kailangan makisama ka sa mga tao na nakakaintindi at may pananaw na tulad sa iyo. Yun ang pananaw namin sa salitang realidad. Pero minsan, naguguluhan ako sa ibig sabihin ng pakisama at pagkakaintindi.